Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kaginggo dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, walang kahirap-hirap na natalo ni Hajen si Yuliang, ang tagapagmana ng Southern Savage Beast Palace. Ipinamalas na rin ni Goldie ang kanyang lakas nang kumawala ang isang nakakabinging tinig sa kanya, na nagpabagsak ng mga lobo at nakapagdulot ng takot sa mga kalaban. Nang matalo ni Hajen si Yuliang ay dumiretso na siya kay Jung Il-ryong at inatake ito. Sa pagpapatuloy ng kwento, aniya, ibalik mo ang binti ko, hayop ka. Habang inatake si Jung Il-ryong gamit ang kanyang espada. Nasalag naman ito ni Jung Il-ryong ngunit tumalim ang kanyang tingin at tanong sa sarili, saan nanggaling ang isang demi-demon na kagaya niya. Nabiyak ang lupa sa parteng inatake ni Hajen at huminto lamang sa pwesto ni Jung Il-ryong. Nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nang salagin ni Jung Il-ryong ang atake ni Hajen, nagsimula siyang magsalita, pilit na binabaliktad ang sitwasyon. Mukhang nagkakamali ka ng pagkaunawa, sabi ni Jung Il-ryong. Ang mga umatake sa inyo ay ang grupo ng mga halimaw, hindi ako ang may kagagawan yon. Wala akong koneksyon sa kanila. Habang nagsasalita si Jung Il-ryong, tila sinusubukan niyang gamitin ang sitwasyon para pigilan ang labanan. Natalo mo na ang mga lobo, wala nang dahilan para ituloy pa ito. Magiging prangka na ako, kahit na magkakaaway ang tatlong malalakas na organisasyon, ang hidwaan natin ay limitado sa mga teritoryo lamang. Kailangan mo bang ituloy ang laban na ito hanggang kamatayan? Ang tinutukoy niyang tatlong malalakas na organisasyon ay ang Righteous Heavenly Alliance, Iron Blood Fortress, at ang Heavenly Demon Divine Cult. Nagpatuloy pa siya, umaasang mapapakalma si Hajen. Maaari mo nang ibaba ang espada mo, at nang matapos na ito. Ano sa tingin mo? Ngunit hindi interesado si Hajen sa mga salita ni Jung Il-ryong. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang galit at determinasyon. Para sa kanya, ang laban na ito ay personal, hindi ito tungkol sa mga politikal na teritoryo o mga alyansa ng mga organisasyon. Ito ay tungkol sa paghihiganti, isang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay at inaasam. Tila wala nang makakapigil sa galit ni Hajen. Tumawa siya ng malakas, habang patuloy na nag-aalab ang kanyang demonic energy. Hindi talaga nagbabago ang mga tao, panunuyan niya. Yang mapanlin lang mong dila, hindi pa rin nagbabago. Natatakot ka ba makipaglaban ulit pagkatapos ng mahabang panahon? Nabigla si Jung Il-ryong, hindi niya maunawaan ang mga sinasabi nito bagaman parang umaasta ito na tila nagkita na sila noon. Tanong niya, ano? Sigurado akong hindi pa tayo nagkikita noon. Magkakilala ba tayo? Sa puntong iyon, lalong nagliyab ang galit ni Hajen. Ang kanyang aura ay mas tumindi, at ang lupang tinatapakan niya ay nabiyak sa lakas ng kanyang enerhiya. Mariing inuulit ni Hajen ang mga salita ni Jung Il-ryong, magkakilala ba tayo, kamo? Sa tingin mo ba simpleng magkakilala lang tayo? Bago pa man makapag-react si Jung Il-ryong, biglang nawala si Hajen, na tila isang bull ang naglaho sa kanyang kinatatayuan. Humihingal na si Jung Il-ryong, pero hindi siya magpapadala. Ramdam niya ang patuloy na bumibigat na presensya ni Hajen, parang ang mismong paligid ay nakikiayon sa bawat pag-atake ng kalaban dahil bumibigat ang hangin sa bawat paggalaw. Bigla siyang nawala. Displacement ba yon? Tanong niya sa sarili habang hinahanap ang galaw ni Hajen. Mas mabilis itong lumilitaw at nawawala kaysa sa inaasahan niya. Kung displacement nga ang ginamit niya, masyadong mabilis ang mga bakas niya, sabi niya sa isip. Bago pa man niya maunawaan ang taktika ng kalaban, naramdaman niyang muling umaatake si Hajen mula sa itaas. Agad niyang sinalag ang atake gamit ang kanyang espada, ngunit naramdaman niya ang bigat at puwersa ng hampas ni Hajen, mas malakas ito kaysa inaasahan niya. Di ko inaasahan ang napakabigat na espada at puwersang gamit nito, bulong niya sa sarili, habang nagtataka sa lakas ng kalaban. Tama. Kung mamamatay ka sa isang was-iwas lang ng espada, talagang madidismaya ako ng sobra.
Sabi ni Hajen, habang nagpatuloy sa bawat matindi at mabilis na atake. Bagamat di nasanay sa labanan si Jung Il-ryong, nagagawa niyang salagin ang bawat hampas, kahit na ang bawat isa ay halos nagpapanginig sa kanyang mga braso. Alam niyang hindi siya pwedeng magpatuloy ng ganito, kailangan niyang ilabas ang kanyang alas upang kontrahin ang mga atake nito, dahil ang lakas at bilis ng kalaban ay tila walang katapusan. Hindi pwedeng puro depensa lang, bulong niya. Kung hindi ako oopensa, matatapos ako rito. Nagsimula ng pagpawisan si Jung Il-ryong at napabulalas, lumikha na naman ng panibagong bastos na demonyo ang Demon Cult. Bagaman galit siya sa sinabi ni Hajen, hindi niya maitatangging mas malakas ito kaysa inaasahan. Habang nag-aalab ang kanyang damdamin, naramdaman niyang isang malaking kahihiyan kung matatalo siya sa isang batang kalaban. Nagdesisyon siyang ilabas na ang kanyang signature move. Nagpakawala siya ng isang malakas na atake, at sa bawat pagturo ng espada niya, lumabas ang puting sword aura mula sa iba't ibang direksyon, parang bagyong humahampas sa lahat ng paligid. Pinaikot ni Hajen ang kanyang espada upang salagin ang mga atake, ngunit sa lakas ng enerhiya ni Jung Il-ryong ay napaatras siya. Napansin niyang tila may internal injuries siyang natamo mula sa atake, at nagsuka siya ng dugo. Naiinis siyang napagtanto na dahil sa mas mababa ang aerodynamics ng katawan niya kumpara kay Jung Il-ryong, hindi niya naiwasan ng husto ang pinsala. Alam ni Hajen ang katangian ng atake, ito ang white funeral swordsmanship ni Jung Il-ryong. Sa panlabas, ang teknik ay tila isang maganda at nakabibighaning sword dance, ngunit sa kabila ng kagandahang iyon, may taglay itong nakamamatay na bloodthirst, kasing talas ng pangil ng isang ahas. Bagaman alam ni Hajen na delikado ito, may nakatago rin siyang teknik na makakakontra dito, isang lihim na kasanayan na inilaan niya para sa ganitong uri ng kalaban. Habang nagsimula ng maghanda si Hajen para sa susunod na atake, isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Jung Il-ryong? Sabi niya sa sarili, hindi ko alam kung naaalala mo, ang Ninefold Resilient Calamity Blade Technique. Daman niya ang dumadaloy na enerhiya sa kanyang espada, at alam niyang oras na para gamitin ang isa sa mga pinakatago niyang mga teknik. Gagamitin ko ang third form nito, lumabas ang 8 Cold Hell's Bloody Lotus. Mula sa kanyang espada, lumabas ang malamig na hangin na mabilis na nilamon ang paligid. At ang pulang aura ay unti-unting naghubog ng isang malaking bulaklak, ito ang Bloodstrike Great Red Lotus, isang simbolo ng kasawian para sa sino mang tatamaan nito. Sa isang iglap, ang paligid ni Hajen ay napuno ng matinding lamig at nyebe, tila dumaan ang isang taglamig na bomb alot sa kanilang kabundukan. Natigilan si Jung Il-ryong nang makita ang tanawin. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na bumalik sa kanyang alaala ang teknik na ito. Sigurado siyang hindi ito isang pangkaraniwang blade technique, ito ay nakita na niya sa nakaraan. Hindi ako maaaring magkamali, naisip niya, habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ito ang parehong teknik na kanyang nasaksihan noon, ang blade technique ng Assassin King na si Chun Hajen. Bumalot sa kanya ng pangamba dahil sa pangalang naalala. Ang teknik na ito ay ginagamit ng nag-iisang Assassin King upang poksain ang mga pinakamalalakas na master, sa ilalim ng utos ng mga nakatataas sa Righteous Heavenly Alliance. Ang bawat hampas ng espada ay simbolo ng kamatayan, at ngayon, nasa harapan niya mismo ang teknik na iyon. Ang aura mula sa espada ni Hajen ay tila nagpapalabas ng malamig na yelo, at ang mga bato sa kanilang paligid ay nagsimulang makumutan ng nyebe. Ang bawat paggalaw ng espada ay parang nagdadala ng taglamig, ngunit ang lahat ng ito ay nanggagaling lamang sa kanyang blade technique. Buong determinasyon si Jung Il-ryong habang hinaharap ang matinding lamig na bomb alot sa paligid, parang bagyong nagyayelong hangin ang dumadaluyong mula sa bawat hampas ng espada ni Hajen. Kahit ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa puwersa ng atake. Sa gitna ng kaguluhan, malalim ang kanyang iniisip, hinahanap ang sagot sa hindi maipaliwanag na pamilyaridad ng galaw ng kalaban. Habang patuloy niyang hinahawi ang malamig na hangin gamit ang kanyang espada, sumigaw siya, puno ng pagdududa at galit, "Ikaw! Sino ka? Sino ka ba talaga at bakit alam mong gamitin ang blade technique ng hayop na si Chun Hajen?" Ang malakas na impact ng bawat banggaan ng kanilang mga espada ay halos umalangaw-ngaw sa buong kapaligiran,
At sa lakas ng puwersa, napunit ang pang-itaas na damit ni Jung Il-ryong. Tumambad ang matatag at matikas niyang katawan, kahit may edad na siya, halata ang bakas ng maraming taon ng pakikipaglaban. Isa siyang mandirigmang hinubog ng panahon, nagtagumpay sa maraming labanan. Ngunit si Hajen, sa kabila ng matinding tensyon, ay napangiti. Ang ngiting iyon ay may halong panunuya at madilim na kasiyahan. Sa kanyang kalmadong tinig, tinanong niya si Jung Il-ryong pabalik, naaalala mo na ba ngayon? Ang simpleng tanong na iyon ay tila patibong, nagpapaalala ng mga lihim na hindi na dapat ibalik, at nagbibigay ng hudyat na mas malalim pa ang kanilang nakaraan kaysa sa simpleng laban na ito. Habang patuloy ang matinding sagupaan sa pagitan ni Jung Il-ryong at Hajen, sa kabilang dako naman, tahimik at sistematikong tinatapos ng delivery squad ang kanilang misyon, ang pag-retrieve ng mga ninakaw na materyales mula sa Blood Wolf Squad. Matapos ang ilang oras ng paghahanap at pagbibilang, nakumpirma ng mga tauhan na kumpleto ang lahat ng 7 kahon. Ligtas at buo ang bawat nilalaman, walang anumang kulang o nawawala. Laking ginhawa ang naramdaman ng lahat, lalo na si Dongpil, na tila nabunutin ng tinak ng masiguradong walang aberya sa kanilang misyon. Masayang sila nang magsimulang kargahin ang mga kahon sa mga karwahe, naghahanda para sa kanilang agarang pagbabalik. Maya-maya, tahimik na kinuha ni Dongpil ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, at inabot ito kay Overseer Juhwa. Nang makita ni Juhwa ang laman ng palad ni Dongpil, isang maliit na pil na mukhang candy, hindi niya mapigil ang magtanong. Ano ito? Tanong ni Juhwa, puno ng pagtataka. Ngumiti si Dongpil at sumagot, ito ay isang life-sustaining pill. Bilasan mo at inumin mo na ito. Nabigla si Juhwa sa narinig at agad na tumutol, pero napakahalaga ng bagay na ito. Ikatlong pinuno, malubha rin ang kalagayan mo, at marami kang sugat. Bakit binibigay mo ito sa akin? Ngunit kalmado si Dongpil sa kanyang tugon, pwede naman akong kumuha ng mas marami nito pagbalik ko. Babantayan kita, kaya mag-circulate ka na ng iyong chi at pagalingin mo ang sarili mo. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Juhwa ang nararamdamang pasasalamat. Buong puso niyang tinanggap ang life-sustaining pill, alam niyang isa itong bagay na hindi basta-bastang nakukuha, at ang kabutihang ipinakita ni Dongpil ay isang bagay na hindi niya makakalimutan. Sa likod ng mga ngiti at pasasalamat, tahimik na napakuyom ng palad si Dongpil. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa pagod kundi sa matinding galit at pagkadismaya sa sarili. Sa kabila ng pinakamahalagang pagkakataon na dapat ay nailigtas niya ang kanyang mga kasamahan, pakiramdam niya ay wala siyang nagawa ni isa man lang para protektahan sila. Inis na inis siya sa sarili, dismayadong nakatingin sa mga kaong kanilang na-recover. Hindi niya inaasahang muling makatanggap ng tulong mula sa ikatlong batang Panginoon, isang bagay na hindi niya inakala sa bingit ng kamatayan at pagkabigo. Tahimik niyang itinungo ang kanyang mga mata sa direksyong tinahak ng batang Panginoon. Alam niya sa kanyang puso na, sa pagbabalik nila sa Divine Cult, wala siyang may dahilan. Kung tanggalan man siya ng karapatan at tungkulin bilang guardian, tanggap na niya iyon. Naisip niyang iyon na siguro ang nararapat para sa isang tulad niya, na hindi magawang gampanan ang kanyang mga responsibilidad. Ngunit hindi lang kabiguan ang bumabagabag kay Dongpil. Hindi niya maalis sa isip ang imahe ng batang Panginoon, isang taong kilala niya bilang laging nakangiti, carefree, at composed. Ngayon lang niya ito nakita na galit, parang ibang tao. Ang galit na iyon ay hindi pangkaraniwan, tila may pinagmumula na malalim na resentment o sugat sa damdamin. Hindi ito basta-basta dahil sa labanan, alam ni Dongpil na may mas malalim na dahilan ang emosyon ng batang Panginoon, at iyon ang bagay na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Habang tinitignan ang malayong tanawin, tahimik niyang inisip kung ano ang dahilan ng galit na iyon, at paano ito makakaapekto sa hinaharap ng kanilang samahan. Nang makita ni Juhwa si Dongpil na nakatingala, agad niyang naisip na tila nag-aalala ito para sa batang Panginoon. Pinilit niyang bigyang diin ang kahalagahan ng sitwasyon. Ikatlong pinuno, sabi niya, umalis na po kayo. Tapos na ang paghahanap natin sa mga materyales kaya pwede ko nang kunin ang Demi-Demon Guard na magbantay sa akin. Kailangan mong tulungan ang batang Panginoon.
Napayuko si Dongpil, ang boses ay puno ng pagdududa. Baka nga hindi niya naman kailanganin ng tulong ko, malamang, aniya, batid niyang napakalakas naman ni Hajan. Alam niyang kayang ipaglaban ng batang Panginoon ang sarili, kaya tila walang dahilan para siya pa ang mag-alala. Ngunit hindi na kontento si Juhwa. Kahit na may tungkulin ang mga demi-demons na tulungan ang batang Panginoon at hindi lang ikaw ang naririto at matagal na niyang nakasama. Ikaw lang ang tanging makakatulong sa batang Panginoon ngayon at upang masiguro na makakauwi siya ng ligtas sa atin. Muling bumalik ang mga alaala ni Dongpil tungkol sa kanilang mga nakaraang laban bilang bodyguard niya. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad, at sa mga salitang iyon ni Juhwa, unti-unting napatahimik siya. Hindi niya maikaila na may punto ang sinasabi ng overseer. Ang kanilang samahan ay higit pa sa simpleng relasyon ng guardian at Panginoon, may mga alaala at karanasang bumubuo sa kanilang pagkakaibigan. Kaya't habang nag-iisip, napagtanto ni Dongpil na hindi na niya kayang manatiling nakatayo. Nagdesisyon siyang lumakad patungo sa direksyong tinahak ng batang Panginoon. Biglang nag-ingay si Goldie sa gilid, na agad kinuha ang atensyon ni Dongpil. Nagtataka si Dongpil, iniisip kung bakit tila nagpapapansin ang hayop na ito sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapag-isip, bigla na lang tumakbo si Goldie, at kahit hindi niya alam kung saan ito patungo, wala siyang nagawa kundi sundan ito, tila hinihila ng isang hindi maipaliwanag na udyok. Samantala, sa gitna ng matinding labanan sa pagitan ni Hajan at Jung Il-ryong, naguguluhan pa rin si Jung Il-ryong habang matalim na iniisip kung sino ang kaharap niya. Sigurado siyang napatay na niya si Chun Hajan noon, pinutol niya mismo ang binti nito at pinugutan ng ulo, pinagdusahan ang napakabagsik na kamatayan sa kanilang mga kamay, at kakuntiyaban niya pa ang Secret Demon Queen. Kaya't laking pagtataka niya kung bakit may isang nilalang sa harapan niya na gumagamit ng parehong blade technique ng dating assassin. Mayroon bang successor si Chun Hajan na hindi nila alam? Ngunit, ang mas nakakagulat, ang kaharap niya ngayon ay isang demi-demon, paano ito magiging posible? Di makatiis, muling nagtanong si Jung Il-ryong, tatanungin kita sa huling pagkakataon, sino ka? Pinakawalan niya ang kanyang White Lotus Chi, isang tanda ng kanyang determinasyon na tapusin ang laban. Ngunit si Hajan, matigas at hindi natitinag, sumagot, kung gusto mong malaman, alamin mo gamit ang iyong espada. Ang sagot na ito ay lalong nagpagalit kay Jung Il-ryong. Sa tindi ng galit, inihanda niya ang kanyang espada at pinakawalan ang mga puting matatalas na enerhiya mula rito. Ito ang kanyang pambato, ang White Funeral Swordsmanship, isa sa 10 dakilang swordsmanship technique ng Orthodox sects, isang teknik na pinaghalong kapangyarihan at kaliwanagan. Kapag kulang ang kapangyarihan, pupunan ito ng inner energy, at ang enlightenment naman ang magbibigay ng tumpak na atake. Buo ang tiwala ni Jung Il-ryong, sapagkat ang kanyang espada, ang White Crane Sword, ay hindi pangkaraniwan. Bagaman sumugod siya ng buong lakas, si Hajan, na tinamaan ng mga puting enerhiya, ay tumawa lamang. Sa level ng enlightenment mo, sa tingin mo ba ang White Funeral Swordsmanship mo ay gagana sa akin noon at ngayon? Ani Hajan, ang boses niya'y puno ng panunuya, tila binabaliwala ang buong kapangyarihan ng mga atake ni Jung Il-ryong. Nang tumigil sa pagtawa si Hajan, napalitan ng seryosong determinasyon ang kanyang mukha. Sa kanyang isipan, sinabi niya sa sarili, oras na para ilabas mo ang lahat ng demonic energy kung gusto mong pagpira-piresuhin ang hayop na yan. Ilabas mo lahat-lahat, kasama ang demonic energy na dumadaloy sa mga ugat mo. Biglang ang kumawala ang isang napakalakas na demonic energy mula kay Hajan, isang bagay na hindi pa nakita noon kahit ng mga kalaban niya. Ito ang second stage release ng kanyang Dark Shadow Demonic Art. Sa isang sigaw, inihayag niya, Demonic Vision, Higher Heaven and Earth Gateway. Nanlaki ang mga mata ni Jung Il-ryong sa sobrang pagkagulat. Hindi maaari. Ang kanyang nausal, puno ng pangamba. Sa isang kislap ng mata, humiwa ng malakas si Hajan sa ere. Sa isang iglap, ang napakalakas na White Funeral Swordsmanship ni Jung Il-ryong, na siyang pinakapambato niyang atake, ay madaling nag-api at nahawi sa isang hampas lang ng mabigat na espada ni Hajan.
Hindi makapaniwala si Jung Il-ryong at napaisip, mas superior ba ang enlightenment ng batang ito kaysa sa akin? Sa kanyang isip, hindi niya matukoy kung paano ang isang demi-demon na tulad ni Hajen ay kayang basagin ang kapangyarihan ng isang dakilang espada sa ganitong paraan. Sa lakas ng impact, napaatras si Jung Il-ryong. Paanong nangyari to? Huwag mo akong patawanin, demon cult bastard. Aniya habang pinipilit niyang pigilan ang pag-atras. Handa na sana siyang umatake ulit, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Nahirapan siyang intindihin kung anong kombinasyon ang ginagawa ni Hajen. Para bang bumagal ang kanyang paggalaw, pakiramdam niya ay parang nahulog siya sa malalim na tubig. Mabigat ang kanyang mga braso at binti, at hirap na hirap siyang huminga. Maayos pa rin ang kanyang mga pandama, ngunit tila napakabagal ng kanyang katawan. Napagtanto niyang hindi lang siya ang naapektuhan dahil parang bumagal ang buong mundo sa paligid niya. Sa gitna ng mabagal na mundo, nanatiling nakatayo si Hajen, tila hindi apektado. Naging mas malinaw ang mga mata niyo, at hindi na niya maramdaman ang matinding bloodthirst na ipinakita nito kanina. Naisip tuloy ni Jung Il-ryong, nabasag ba ang demonic energy niya? O baka nakamit niya ang enlightenment sa maikling panahon lang? Biglang nagising si Jung Il-ryong, at bumalik ang kanyang kamalayan sa kasalukuyan. Di siya makapaniwala na tila nahulog siya sa isang ilusyon kung saan bumagal ang buong mundo dahil sa matinding energy burst ng kalaban. Isang matinding pagsabog ang umalangaw-ngaw sa lugar, at napadapa si Jung Il-ryong sa lakas nito. Galit niyang isigaw, hindi makatotohanan ito. Hayop ka, kilala mo ba kung sino ako? Ako ang First Elder ng Righteous Heavenly Alliance. Walang pakialam si Hajen at walang pakundangang sagot, ano naman. Sabay talon sa ere, handang umatake muli na may layuning tapusin ang kalaban. Nasalag pa rin ni Jung Il-ryong ang atake, ngunit sa pagkakataong ito, nabiyak ang lupang tinatapakan nila, at nakita niyang nagkaroon ng crack ang White Crane Sword. Nakaramdam siya ng kaba habang tumitingin sa mabigat at napakalaking espada ni Hajen na napapalibutan ng nakakagimbal na demonic energy. Sapat ang lakas nito upang pabagsakin at sirain ang isang bundok. Naisip ni Jung Il-ryong, paano siya naging ganito kalakas? Hindi ito normal. Hindi siya pangkaraniwang tao, at sa edad na mukhang hindi pa lampas 20, paano naging ganito katindi ang mga teknik niya? Pagod na si Jung Il-ryong habang nakatingin sa kalaban na tila walang kapaguran. Muli siyang tinanong ni Hajen, alam mo ba kung bakit ako nagdala ng ganito kalaking espada? Dahil alam ko, kapag pareho tayo ng level ng stage, mahina ang White Funeral Swordsmanship mo laban sa mabibigat na espada. Isa pa, kung mas malakas lang ang enlightenment ko kaysa sayo, walang-wala ka sa akin. Nakangisi si Hajen, at sa kanyang demonyong ngiti ay ramdam ang kawalan ng awa. Maya-maya pa, ginamit ni Hajen ang isang teknik na nagpakita ng kanyang tunay na lakas. Sa sobrang bilis ng kanyang mga galaw, tila kumalat ang kanyang imahe at para bang makikita siya kahit saan. Naghahanap si Jung Il-ryong ng bakas kung nasaan siya, ngunit hindi niya matagpuan. Nagsimulang makilala ni Jung Il-ryong ang galaw na ito at napagtanto na ito ay ang Nine Heavens Contraction. Biglang naputol ni Hajen ang nakatali niyang buhok, at sa isip ni Jung Il-ryong, tumatak ang isang katotohanan, kung isa kang executive ng Righteous Heavenly Alliance, siguradong alam mo na ito ang signature footwork ng Assassin King na si Chun Hajen. Naiwang nakapalumbaba si Jung Il-ryong, na halatang pagod at tila nawawala na sa sarili. Sa likod niya, naroon si Hajen, at may halong panunuya ang kanyang tinig nang sabihin, pagkatapos mong talikuran ang martial arts para sa politika, mukhang kinakalawang ka na, Jung Il-ryong. Isang taon na ang nakakalipas noong ginamit mo ang inescapable net formation bilang ambush, pero hindi iyon tunay na labanan. Talaga bang iniisip mong mapapabagsak mo si Dam Seong at makukuha ang posisyon bilang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance gamit ang ganyang klaseng kakayahan? Lumingon si Jung Il-ryong, nanginginig sa galit at takot, at sumigaw, sino ka ba talagang hayop ka? Ikaw ba talaga, si Chun Hajen? Kahit tila imposibleng tanong, iyon lang ang natitirang lohikal na sagot sa kanyang isipan, dahil si Hajen lamang ang nakakaalam ng bawat detalye ng kanyang nakaraan at mga lihim.
Ngunit ngumiti si Hajen, at palarong sumagot, hindi ko alam kung sino ang hinahanap mo mula kanina pa, pero kung gusto mong malaman kung sino ako, sisimulan kong ipakilala ang sarili ko pagkatapos kong putulin ang binti mo. Sa isang napakabilis na galaw, hindi na nakapagtanggol si Jung Il-ryong. Sa isang hampas ng mabigat na espada, pinutol ni Hajen ang binti ng kalaban, at bumagsak si Jung Il-ryong sa lupa na puno ng sakit at puot. Sa wakas ay tumitindi na ang paghihiganti ni Hajen. Ngunit wala siyang balak tumigil. Patuloy na umiinit ang kanilang labanan. Ano kaya ang kahihinatnang ng paghaharap ni Hajen at Jung Il-ryong? Abangan sa susunod na kabanata.